Ito na yung pagkakataon na iiwan na ni Eric ang aking pamilya sa probinsya at kami na ay babalik na sa Cebu dahil uuwi na si Eric patungong Amerika. Despite sa mga pangyayari naming dalawa ni Eric, ang aking pamilya ay mas naging close sila ni Eric at mas lalo silang naawa kung iiwan ko siya. Alam ng pamilya ko ang nangyayari sa aming dalawa at pati sa kanyang pagsisinungaling. Pero dahil sa kanyang tapang at pagsasabi niya ng totoo sa aking pamilya sa mahabang panahon, ay natanggap naman ng aking pamilya as mas lumalalim yung samahan nila. Ako naman ay parang nakaget over na din ako sa ginawa niya sa akin at tao lang din ako, nasaktan, nabigla, pero ngayon mga Inday, binigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Nag-usap kami ng masinsinan na kung kami talaga sa isa't isa ay i-fight namin, pero kung pareho na kami talagang dalawa na hindi na masaya sa isa't isa, ay mas mabuting maging magkaibigan na lang kami. Sinabi ko sa kanya na kapag maging magkaibigan na lang tayo, ay you are very open pa rin dito sa pamilya namin. You are part of our family, lalo na sa aking mga kapatid. Napamahal na rin sila kay Eric. At si Eric ay naghahanap din ng totoong pamilya dahil siya na lang nag-iisa sa buhay niya. At kung talagang mangyayari na magkahiwalay kaming dalawa, at least pinag-usapan na namin ng maaga. But still, binigyan ko pa rin ng last chance. Alam ko mga Inday, marami sa inyo ang nagsubaybay sa aming buhay at sa aming pangyayari. At alam ko nasawang-sawa na din kayo sa pakikinig sa aming buhay. Pero tao lang ako, I will going to give this a chance kung kami man talaga sa isa't isa at kung matuloy talaga yung visa ko, kung ma-receive ko yung passport ko na with visa, eh talagang sigurong will talaga ni Lord na makapunta ako ng Amerika. Alam niyo mga Inday, sa sitwasyon ni Eric ngayon ay mas nangingibabaw yung awa kaysa pagmamahal. Noong una talaga ay hindi ko naman talaga naramdaman na mahal ko siya agad. Natutunan ko siyang mahalin dahil pinakita niya sa akin kung ano talaga siya. Yung pagiging mabait niya, sobrang kind, matulungin sa kapwa, minamahal niya yung pamilya ko. Yung attitude niya, doon ko siya natutong mahalin. Magsi 7 years na kami pero yung nalaman ko yung totoo, parang nawala lahat ng pagmamahal, nawala lahat ng trust. Pero tao lang naman tayo mga Inday, so binigyan ko pa rin siya ng isang pagkakataon kung talagang kami ba or ma-approve talaga yung visa. I will be honest sa inyo mga Inday kung ano talaga ang totoong nararamdaman ko at namin ni Eric ngayon. Okay kaming dalawa ngayon mga Inday, okay kami, wala nang tampuhan, naka-adjust na ako at na-overcome ko na yung tampo ko sa kanya. Ang hindi okay kasi nag-iba na kasi yung pakiramdam ko at pakiramdam niya din sa akin. Para bang while nag-uusap kami mga Inday is parang companionship na lang kami sa isa't isa. Na para yung feeling ko ay kaibigan na lang siya. At nawala na din yung sweetness, nawala na din yung aruga, nawala na yung parang companionship na lang talaga mga Inday. Marami sa inyo nasasabi, bakit ba ako nagtiyaga sa kanya? Actually, tinatanong ko din yung sarili ko dyan kung bakit ba talaga ako kumapit pa din sa kanya. Ang alam ko lang mga Inday is naaawa talaga ako sa kanya kapag iiwan ko siya. Ano na mangyari sa kanya? Wala kasi siyang kasama. Siya na lang mag-isa. At matanda na din siya. Alam niyo mga Inday, pinipray ko na lang ni Lord kung ano talaga yung way niya sa buhay ko. Kung papuntahin ba niya ako ng Amerika. At sigurado ako na if magkasama man kami ay parang companionship na lang talaga. Mag-aalaga na lang ako sa kanya dahil matanda na siya. Iyon naman talaga ang hahantungan dahil nga sa nakikita nyo, sobrang laki ng agwat ng edad namin. Kung tutuusin nga, tama kayo, lolo ko na siya. Totoo naman talaga yon dahil matanda na talaga sa Eric. Pero na-prove ko sa sarili ko mga Inday na hindi sa edad nasusukat kapag mahal mo na yung tao. Pero sa sitwasyon namin ngayon, parang nag-aantay na lang kami kung sino talaga ang unang bibitaw sa aming dalawa. Palagi akong nagpaparinig sa kanya at palagi ko rin sinasabi sa kanya na siguro mas mabuti maghiwalay na lang tayo, pero ayaw niya talaga. Siya yung ayaw. So naintindihan ko naman dahil siguro kapag mag-break up kami, wala nang tutulong sa kanya, wala na siyang kasama. Tinanong ko siya kung ano ang maging buhay ko 10 years from now. Hindi siya makasagot. At tinanong ko siya na gusto ba niya magkaanak. Sabi niya, ayaw niya ng anak. Ako naman sinabi ko sa kanya na gusto kong bumuo ng pamilya. Pero parang siya mga Inday, ayaw niya talaga. At parang sinasabayan lang yung gusto ko na, sige, bigyan kita ng isang anak
But in my feeling and in my instinct, parang hindi na talaga kami magkakaanak if ever man magpapakasal kami. And ito na yung last day na magkasama kami mga Inday. So okay na kami, okay yung pagsasama namin ngayon, but deep inside of our relationship, we are trying to fight. Siguro ganito talaga ang buhay na binigay sa akin ni Lord, no? Na magkaroon ng relationship na ganito, kasi imaginein mo, we are running 7 years, pero parang yung relationship namin is sinishare ko sa inyo is a lot of problems and emotions, and may nasishare naman ako sa inyo mga Inday na mga masasayang bagay sa aming dalawa, but a lot of you really watching our videos kung may problema. Iyon naman talaga yung sinishare ko sa inyo mga Inday, yun talagang totoong nangyari sa aming buhay. And then kapag nag-upload naman ako ng mga masasaya naming video, hindi ninyo tinitingnan, at kapag problema yung ina-upload ko, sinishare ko sa inyo, ang dami yung tumitingin at yung iba pa nga dyan nang judge. But we cannot please everybody. Yung sa akin lang is yung nakakaintindi, nagbibigay ng mga advices, at may nagko-comment naman din dyan na masakit pero totoo. Maraming nagsasabi na ang OA ko. Well, anyway, kung yan yung nakikita niyo po sa akin, I cannot please you. Sa part na ito, ay ako yung nag-e-empake sa mga gamit ni Eric. Usually naman talaga, every time na uuwi dito sa Eric at pagbalik niya ng Amerika, ako talaga yung nag-e-empake ng mga gamit niya. Every time na uuwi yan dito mga Inday, may mga dala yung mga malalaking baggage. Tapos pag uuwi siya ng Amerika, iniiwan niya yung mga malalaking maleta niya. So I think, umabot na sa 5 maleta yung dinala niya at iniwan niya dito sa Pilipinas. Sobrang laki mga Inday. Ang sabi niya sa akin, kapag makapunta ako ng Amerika, yun lang daw yung gagamitin ko. Sa part na ito, medyo naguluhan sa Eric kung ano yung gagamitin niyang maleta. Yun ba yung maliit, yung hand carry lang, or yung medyo malaki na pwede niyang i-check-in. Pero yung gusto niya is yung mag-hand carry lang siya, kaya para pagdating niya sa New York is hindi na siya mag-re-check-in pa. Yung flight niya is from Cebu going to Korea, and from Korea going to New York. Pagdating sa New York mga Inday, kukunin niya yung bagahe niya, tapos i-check-in na naman papuntang RDU sa Raleigh. So hindi pa rin siya makapag-decide if ever kung mag-hand carry man siya or mag-check-in. Kung mag-hand carry lang siya, mas better yun kasi hindi na hassle. Kaso nga lang, dapat hindi lalagpas ng 7 kilo ang kanyang hand carry. At yung mga gamit na dadalhin niya pabalik ng Amerika ay lalagpas talaga ng 7 kilo. Kaya wala siyang ibang choice kundi mag-check-in na lang siya ng bagahe. Ayan, kulit-kulitan lang muna. Pero sa totoo lang mga Inday, itong pag-alis niya is hindi ko naramdaman ang lungkot, at hindi rin naramdaman ni Eric na malungkot siya na aalis. Parang neutral lang, siguro sa mga pangyayari sa aming dalawa ngayon, kaya ganito yung pakiramdam namin. Well, nag-i-empake ako sa mga gamit niya mga Inday. Pinag-usapan namin na if ever, kung ano mang mangyari, ma-approve ba yung visa ko, kasi hindi ko pa nahawak yung visa ko mga Inday, on the process pa rin until andun pa rin sa Manila Embassy. So mag-wait kami ng 2 to 3 weeks na ma-process yun. Dumating na yung documents na hiningi ng embassy mga Inday, yung divorce decree niya na sa una niya asawa, dumating na. So we will wait 2 to 3 weeks kung ano man yung pasya ng US Embassy. And if ever man na ma-approve na may visa ako, pupunta talaga ako ng Amerika. At sabi ni Eric na kapag nasa Amerika na ako, I have 90 days to decide if ever uuwi man ako ng Pilipinas or magsistay ako doon. Alam ko kasi mga Inday, nasa lugar nila ni Eric, nasa province side kasi sila. Walang masyadong kapitbahay, walang masyadong tao, grabe ang layo ng mga kapitbahay, sobrang tahimik. Ako naman ng klaseng pagkatao mga Inday na I am very social with people. Gusto kong makipag-interact, gusto kong makipaghalubilo ng mga tao, ganon. And I'm not used na kapag nasa Amerika na ako is parang kamerang dalawa. But alam ko na mangyayari yun kapag pumunta talaga ako doon. So sabi naman ni Eric sa akin na hindi niya akong pipilitin kung ano maging desisyon ko. Kasi hindi niya gusto na maging trap ako sa lugar na hindi ko gusto. So if ever, within 90 days nakapag-desisyon na ako, if ever nakapunta na ako ng Amerika, he will still support. Pero I still don't know what's God's plan in my life mga Inday. Kaya sa mga pangyayari ngayon, I will be go with the flow na lang ako mga Inday. Hindi ko na ipipilitin yung sarili ko na maging excited na tutuloy ako ng Amerika or hindi. Depends if kung may visa,
tuloy. Kung wala, it's okay. Regarding naman doon sa ticket ko mga inday na binook ni Eric, may mga nagsasabi sa inyo bakit kami nag-book ng ticket na hindi pa naging approve yung visa ko. Actually, si Eric lang talaga ang nag-book ng mga inday. Sinurprise niya ako. Wala akong idea. Nag-book si Eric ng ticket kasi may promo daw. Kinumpirma namin ang unang agent na nag-handle sa amin. Sabi naman niya na kaya daw sa schedule namin na mag-book na si Eric ng ticket kasi yung ticket na binubook ni Eric is sa March. At yung time na yon is nasa October pa. So sabi ng agent is kaya pa naman. Kaya okay lang na mag-book si Eric ng ticket. Kaya ayun, nag-book siya. And it turns out na yung palang agent na na-assign namin is bago pa lang pala siya sa company. At hindi nagtagal, nag-resign siya. At napunta naman kami sa pangalawang agent which is ang babae na hindi naman nagbibigay sa amin ng update. Until kinausap namin yung manager and supervisor ng company na gusto namin yung reliable talaga na agent. At good thing na yung agent namin ngayon, siya na yung nag-update sa amin, siya yung nagbibigay kung anong pwede namin gawin, kung ano yung mga documents na kulang. So very thankful ako kay Sir KJ kasi siya yung tumutulong sa amin. Yung araw ng interview ko sa US Embassy which is dun ko nalaman yung lahat dahil kulang yung documents ko, natuto 1G ako at dun ko lang nalaman na pangalawang beses pala siya nagpakasal sa Amerika. Bumalik ako sa agent namin at sinabi ko sa kanya na i-cancel na lahat. Pero nagbigay siya sa akin ng advice na wag i-cancel dahil napakasayang at ang laki na ng gastos namin. Siya din yung tumutulong sa akin na nagbibigay ng advice na wag kong iwan sa Eric kasi nga naaawa din siya. Siya din yung nagsasabi sa akin na sa Amerika, normal lang daw sa mga American people na kahit ilang beses pa yan mag-divorce. At kahit na pangalawang beses pa yan sa Eric kinasal, ikaw pa rin yung pinili niya na gusto niyang dalhin sa Amerika. Kaya wag mong i-cancel, wag mong siyang iwan, wag mong siyang hiwalayan. Patuloy lang, malalagpasan mo rin yan. Kaya eto ako ngayon, lumalaban pa rin. Kaya yung ticket na binook ni Eric, kahit piso walang refund, so goodbye lang. At ngayon, dahil sa pangyayari ng buong mundo, ay sigurado ako mas lalong dumoble at mas mahal ang ticket ngayon. Well, wala nang magagawa. Yan na yan, nangyari na. Pagkatapos kong mag-impake sa mga gamit ni Eric, ay nagpunta kami dito sa SMC side para mamasyal sa huling pagkakataon. At hindi kami nagtagal dito sa SMC side, umuwi kami at pinatulog ko muna sa Eric dahil ngayong gabi ang kanyang flight papuntang Korea. Ginising ko na si Eric mga inday para makapag-prepare na siya, pero sa nakikita ko, sobrang tulog niya mga day. Hindi kasi siya masyadong nakatulog every night. Siguro sa naging edad na rin ni Eric mga inday na hindi siya masyadong makatulog tuwing gabi at dumadami na yung panahon na umiinom siya ng melatonin. Ako naman dito ay nag-prepare na rin ako dahil ihatid ko si Eric sa airport. Hindi na ako magmamaneho ng sasakyan namin mga inday kasi nga gabi na at baka matraffic ako. So mag-book na lang ako ng Grab para hindi rin ako mahirapan. Eto na si Eric mga inday ay nakaredy na rin siya. Kung tinatanong nyo kung ano yung nasa ulo niya, yan yung palagi niya sinusuot kapag nakahiga siya mga inday para hindi daw ma-damage yung kinky niya na buhok. At sa mga nakikita nyo mga inday, walang masyadong buhok sa Eric sa kanyang ulo at gusto niya before na magpa-hair transplant. Pero ako yung umayaw kasi nga pag yung hair transplant, siguradong masakit talaga yun. May ginamit siyang alternative mga inday which is sinabi ko sa kanya. So medyo gumana naman at sabi niya, thank you for telling me not to do a transplant kasi medyo makapal na yung buhok niya ngayon. Dong, balo ni mo. Allowance. Kailangan ha? Allowance na ha? I-budget na abot sa Amerika ha? You budget that? Okay, make it last. Oh, make it last until you arrive in America. After 4 months niya dito sa Pilipinas mga inday, ay babalik na naman siya ng Amerika. Tinanong ko siya kung nalungkot ba siya na uuwi na siya ng Amerika. Sabi niya, neutral lang. Parang gusto niya siyang bumalik ng Amerika kasi sigurado no place like home talaga mga inday, no? Tinanong din niya ako kung kumusta yung pakiramdam ko na aalis na siya. Sabi ko, okay lang din, neutral lang. At least sa aming dalawa is totoo na kami sa isa't isa na kung ano man yung nararamdaman niya ay totoong sinasabi niya sa akin. At saka yung nararamdaman ko naman ay totoong sinasabi ko sa kanya. Alam niyo mga day, sa relasyong ito na pinasok ko ay hindi talaga madali. Marami kaming nagawa ni Eric na kaming dalawa na gustuhan namin, lalo na yung pamimigay namin sa mga tao, libreng bigas, namimigay kami ng tulong, libreng wheelchair, libreng gamot, libreng bigas at pang-ulam at tumutulong din kami sa mga taong nangangailangan as long as may blessings kami. Doon kami naging
compatible sa isa't isa. Simula pa lang noon mga Inday ay gusto ko na talagang makatulong. Noong nag-earthquake sa Cebu mga Inday ay halos 1 week akong straight na pumunta sa Medellin, sa Bogo para magbigay ng tulong, libreng tubig at saka bigas. Yung ilang months na nahinto ako sa pagbablog ay ito yung ginagawa ko mga Inday. Tumutulong ako sa mga tao pag may blessing ako. Sinishare ko at usually sa Facebook na lang ako nagbablog kasi hindi masyadong time consuming sa pag-edit. So sa Facebook na lang ako mga Inday kasi may nare-receive naman akong mga donations, may mga tao na tumutulong din sa akin at ako yung nag-i-execute para matulungan ko yung mga tao na biktima ng baha at saka lindol. Pero una talagang pera na ginamit ko para makatulong sa mga tao ay yung tithes ko at saka tithes ni Eric, pinag-ipon namin tapos tinulong namin sa mga tao. Sa part na yun ay 100% compatible talaga kami ni Eric when it comes to helping and giving and sharing to people. At this point mga Inday ay nagbabiyahe na kami patungong airport. Every time na babalik sa Eric sa Amerika, ihatid ko siya sa airport at hindi na ako magdadrive ng sasakyan. We usually book a Grab or Maxi mga Inday para pag uwi ko magbumotor na lang ako kasi mas tipid yung motor kumpara sa taxi. Nung mga ilang beses at years pass by mga Inday, kapag inahatid ko si Eric sa airport, talagang nalulungkot ako. Nalulungkot din siya. Minsan nga may iyakan pa dahil maghihiwalay na naman kami back to LDR. But this time, parang it's neutral, normal lang ang feeling. Dahil siguro nga hindi na namin in-expect yung isa't isa, just go with the flow na lang kung anong possible na mangyayari. 3 beses sasakay si Eric ng eroplano from Seoul, Korea to New York and from New York going to Raleigh, Durham. Sa part na ito ay pina-check-in ko muna si Eric kasi nakikita ko sa loob na medyo mahaba-haba yung mga pila sa check-in. So sabi ko sa kanya na i-check-in muna yung bagahe niya at maghihintay lang muna ako dito sa labas. Nung andito kami sa airport mga Inday, may nabasa ako sa post sa Facebook na medyo stricto na ngayon ang pagbiyahe dahil nga pinakalat ni Donald Trump ang mga ICE police officers sa airports. Yun po yung nabasa ko at sinare ko po kay Eric. Sabi naman ni Eric is totoo. At malalaman niya kapag nakapagsakay na siya ng eroplano at tumungo sa iba't ibang airport, so doon niya malalaman kung gaano talaga ka-stricto ang paglipad ngayon. Yan din yung kinakatakot ko mga Inday at kinakatakot din ni Eric na kapag pupunta ako ng Amerika sa panahon ngayon ay sobrang delikado dahil nga sa pangyayari sa buong mundo. Pero malalaman din namin yan kasi may upcoming trip naman ako papuntang Korea next month mga Inday, sana matuloy. So malalaman natin kung gaano talaga kahektik ang travel ngayon. At heto na, nakuha na ni Eric yung 3 boarding pass niya at kumain na muna siya kasi hindi yan nakapaghapunan mga Inday at medyo mahaba-haba yung trip niya patungong Korea. And this is it. This is the final goodbye sa aming dalawa. And at least okay kaming dalawa before siya aalis patungong Amerika. So only God knows na lang kung anong possible na mangyari sa amin, if kung matuloy ba ako ng Amerika or hindi. Still waiting for my visa and my passport. God knows for our future. So walang iyakan, hindi nalungkot. Talagang normal lang talaga mga Inday ang pagbalik na Eric sa Amerika. And we will see what will happen sa pagiging LDR na naman namin and trying to fight our relationship. Hanggang sa muli naming pagkikita, God bless and have a safe trip, safe flight. Thank you for the challenging time na andito ka sa Pilipinas. Let's pray for everything and hanggang sa muli nating pagkikita. Bye-bye.